Inisa maayong buntag, igsuon. Amen. Mo ni ang atong gihulat nyo adlaw sa Domingo kung kita maghiusa. Kumbaga ang isa ka semana nga wa ta nagkita, murag isa gyud ka tuig igsuon. Gusto inday mong katapat, pingaw ko nimo maayong buntag, you look awesome. Amen. Sige, murag bingaw man kayo sa likod kasi magluod inapod, i-greet pod, maayong hapon, may buntag, no? Pagkaanilot igsuon na makita ka, nalibay kung dako nga makita ka, and again palakpakan nato si Lord in the church. Excited na lingkod. Sige, manamyo ka sa paglingkod na. Sige, sa mga pinaka mga minuto, ato ang atong paghisgutan ang tulong sa Ginoo. Taas kamot, pag-andam na ang tanan. Amen. And we all know, no, diniya sa ato mga believers, disciples in the Lord, no, naata sa atong 21 days of challenge. Mao ni ang sinugdanan na where lang imong relationship sa Ginoo na establish and even naga-on fire ka sa Ginoo nga mag-seek gyud sa Ginoo. Amen. Na-challenge ta, na-discipline ta, pinaagi ana itong 21 days challenge, mag-actually, after this, makaigsuunan, na-fall in love na ta sa presensya sa Ginoo. Amen? Amen? And even, ang atong mga kasing-kasing, dili na gyud ni mahuman nga adlaw, na dili ginatuunahon sa pagsik ang presence ni Lord o ang iyang tulong sa atong kinabuhi. As what the Word of God says, continue, na gina-reveal ka nato sa book of John. He is the bread of life. He is the light of the world. He is the way, the truth, and the life. He is the door. He is the shepherd. Siya ang tanan sa ato. Inay matapat, He is your everything. He is your everything. Ay, parang hindi naman everything, parang something na. Isa pa, He is your everything. He is your everything. When we say everything, mga kapatid, lahat, tanan nga imong nakitaan, tanan nga na sa imong palibot, tanan nga naa sa imong hagikan sa imong kasing-kasing, tanan nga lawas din para na sa Ginoo. Amen? Amen. The title of my message this morning is this: Jesus is restoring us. Amen? Nagtupa mo, anak, na natong gina-serve na Ginoo is the God of restoration. Amen. Nagagsib na nawala sa ato ang makaigsuunan, pero ang Diyos na atong ginasimba, dili lang ang mga butang ang iyang mabalik ka nato. Amen. Dili lang ang mga butang ang iyahang ma-offer sa ato. Dili lang ang atong material na butang ang iyahang ma-invite sa ato. Ang iyahang ipa-receive sa ato. But more on that, He will restore our hearts. Amen? And aside sa ayat, i-restore atong kasing-kasing na mo na itong desire this morning, I believe po na kaigsuunan na iya pong i-restore ang atong faith diha sa iyaha. Amen? As what Jesus did, no, sa iyang mga tinunan, sa iyang mga disciples in the book of John, kanunay yun niya ginabintin, kanunay yun niya gina-inline ang iyang connection sa iyang mga disciple balik sa amahan na tuwa sa langit para ang ilang pagsalig o ang ilang pagtuo sa Ginoo kanunay nga na kaniya. And the Word of God says, if we abide in Him, He will abide in us. That's why, as mga believers, mga disciple na natin, it's really important, mga kapatid, na atong i-remain ang atong ang kinabuhi diha sa presensya o sa pulong sa Ginoo. Amen. Ang word na remain, dili lang nang magpadayon lang ka, musimba lang ka, but the word remain is magpabilin ka sa pulong sa Ginoo. Amen? That you will always keep the word of God, you will always write it to the tablet of your heart, that always you will be reminded of His faithfulness, and God is a God of restoration. Inapatapat, God is a God of restoration. Amen? Naniniwala tayo dyan, kapatid, na i-restore lahat sa Diyos ang lahat ng para sa atin according to His will and His purpose. I don't know sa mga chapter, ano sa favorite chapter niyo sa book of John? Para magka-relate ta sa mga nagbasa. Sige daw, pamunta na sa imong katapat for pila ka second. Sige daw, asa imong ganahan sa imong ibasa sa book of John? Sige daw. Pwede ba na ako'y magamay na madungog na kung saan chapter? Chapter 14, Samuel Buboy. 15. Chapter 7. Chapter 23. What is chapter 23? Chapter 18. No, chapter 18, chapter 20, chapter 1, no? But all of those chapters is the claim of Jesus of His divinity, ang iyang pagka-Diyos. I don't know if we really ought to have a
favorite passage about the scripture and about the book of John kung as paborito ang igsuon. But for me, also, we need to see sa chapter 21, biskag mo na ni ang katapusan, ani na book sa book of John, but this is such a beautiful story. No? Nindot ka nga storya, usa ka matahong nga istorya igsuon about sa grasya sa Ginoo, about sa kaluoy sa Ginoo, ug about sa gugma sa Ginoo kanato. Kisa excited karon nga bunta. Ingay mga tapat grasya, kaluoy, ug gugma. Kinsa nakadawat aning tulo ka butang sa Ginoo? Labaw pa na, no? Actually, kanang biskag kanang ng mga pulong 3 words lang na, pero mo gina ang atong gikinahanglan gyud sa ato ang kinabuhi. Ang isip na Kristohanon, kita nakahibalo o kita nagtuo na ang grasya sa Dios maoy atong ginabarugan. Ang kaluoy sa Ginoo maoy nagpakita sa atoa nga kita nagbarog sa atubangan. Ang gugma sa Ginoo subay kanato nga kita magpadayon diha sa iyahang atubangan. Amen ba? By the grace of God, through His compassion, and by His loving kindness. So chapter 21, actually, sa verse 1 to 19 nga, kung ibasa ganina, no, this was a beautiful story about grace, compassion, and even loving kindness sa Ginoo. And every time I read it, every time na ako siyang gibasa igsuon, ganina, before I enter this room, nagbasa na po ko sa iya, ako na po siyang i-review, I see something different. Na ako'y nakita nga lahi nga dili lang perspective, kundi lahi nga level of revelation. Tama? Ingana ba mo? No, sa uban sa inyo, dili ang nabasa na mo, pero usual, kabalo na taala. Pero we need to put something in our hearts this morning na naay something nga murag lahi kanina chapter sa uban pod nga mga chapter atong nabasa ug nasubay sa book of John. Amen? Right? Ato nang makita karon ug ato gyud nang ma-testify ug kita mismo kaingon nga tinuod gyud ang akong giingon sa inyo ha. Si Apostle John gi-craft niya ang story, no? Iya yung gihimo ni nga istorya ug pinaagi niini aduna kitay daghan nga makatunan kinsa sa mga makatunan karon nga bunta. Daghan kitag makatunan kung kinsa si Jesus para kanato. Kinsa kaya si Jesus para kanato? Maybe some of you will say, He is Savior, He is your Lord, but He is our everything. Amen? Bit by bit, mga kapatid, sa hinay-hinay nga pamaagi, gipagsikuli ni Jesus ang iyang tinunan sa pagbugbog kanila sa gugma, sa pag-atiman, o sa pagtagad. Wala gyud gilimod sa Dios ang iyahang natural nga dealing sa iyang mga disciple. Adunay gyud pagsikuli, gi-restore niya ang mga disciples. Adunay pagtagad, kung kita kulangan tagpagtagad, ganina pagduol nimo dinhi wa kagitagad sa imong igsuon, sa imong barkada ay kabala ka igsuon kay ang Dios wala gyud limot sa iyang pagtagad sa imo. Amen. Wala nakalimot si Lord ana si Jesus even mo na iyang dealing sa iyang mga disciple. Ang ibig iyang pagpagsikuli kanila iya kanang gibuhat sa iyang katahom, sa iyang paghigugma kanila pinaagi sa proseso, inang katapat process. Adunay process igsuon kay for how many years or 3 years in the ministry, balik-balik kanunay mauna ang focus ug dealing ni Jesus sa iyahang mga 12 disciples. Kinsa ang mga disciples this morning? The same also with us. Ang gugma sa Dios mo'y mag-atiman ka nato, maghatag ka nato pagtagad, maghatag ka nato ug gugma diha kaniya kay tungod aning proseso na sa iyahang gugma nga katahom sa ato ang kinabuhi. Amen? Amen. So this morning, the story of Jesus, gi-restore niya iyang mga disciple ug naay implication ani mga kaigsuonan. Adunay pagsusi, adunay pagsikuli sa iyang mga tinunan pinaagi sa pagsabot. No, sa usa ka paagi siya nagtinguha sa pagpagsikuli sa matag usa kanato usab. The same sa iyang gideal sa iyang mga disciples, ingana pod ang iyang encouragement sa ato karon nga bunta nga aduna kitay panagsikuli, pagpasikuli sa matag usa. Amen. Karon pa lang daan kani nga word kailangan gyud nimo ni dawaton. Kay paghuman ani nga service adunay pagpasikuli sa matag usa. Because Jesus is the God of restoration. Umaw na ka na ang iyang tumong na ma-restore kita una diha kaniya o ma-restore kita diha kaniya.
Amen. And this was the third time, mga kapatid, no, sa chapter 21, this was the third time that Jesus has revealed Himself to His disciples. Iyang ipakita, iyang kaugalingon sa iyang mga tinunan. Kabaluta nga sa chapter 20, naunsa si Jesus? Naunsa si Jesus sa chapter 20? Na? Nagpadaghan sa tinapay o isda? Eksena nga nahitabo. No? This was the third time when Jesus revealed Himself to His disciple. Ang first time, balik talo, review sa book of John. Ang first time na iyang i-reveal iyang kaugalingon, makita sa chapter 20, verse 15 to 23, when the first time na i-reveal ni Jesus Himself kay Mary Magdalene. Amen? And the second time was behind the closed door, no? About sa life ni Thomas, na nag-doubt pa sila. Nag-doubt pa sila kung si Jesus ba ni? Mo ba ni si Jesus na nagluwas na i-crucify? And that's the time sa chapter 20, verse 24 to 29, nagipakita yun ni Jesus ang bakas, no? Ang bakas sa iyahang, sa gibuhat sa iyahang. Amen? Gipahawid pa yun niya kay Thomas. No, gipahawid pa yun niya ang iyang mga kamot. No, gipabutan pa yun niya ang mga tudlo ni Thomas sa iyang mga kamot to reach out his hand para maundang ang ilang pag-doubt, and they will believe kung na ay peace sa ilang mga kasing-kasing, surely that Jesus is the Lord. Amen? And even sa verse 28, Thomas believed and he declared, "My Lord, my God." And he believed that Jesus was risen. Amen ba? Nabuhi igsuon. Amen, buhi karon. Amen. But the disciples, I want you to understand karon nga buntag, no? Sa ikatulong nga panghitabo din sa chapter 21, gi-reveal ni Jesus ang iyang kaugalingon sa lahi kaayo nga pamaagi para ma-review sila o ma-remind sila sa unsay gibuhat ni Jesus kanila when the time na si Jesus wala pa gi-crucify ug nakauban nila nga naghimo sa ministry. Kaba mo diha. Amen. The Lake of Galilee, makaisuunan, it was about 80 miles from Jerusalem. Right? Kabalota, asa nagsugod, asa sila after sa crucifixion, and after that, naa sila sa specific na place, no, sa Lake of Galilee. O ang Lake of Galilee was 80 miles from Jerusalem. Na-calculate ba ni mo sa kalayo ang 80 miles, makaisuunan? Kasi naka-travel trip of 80 miles. Naka-travel lang kasi ng uyab na si Miles. Wala. Okay, 80 miles. Ang 80 miles mga igsuuna, no, ang kalayon anak na murag o from London to Brinton, England. Na-estimate na nimo sa kalayon? Wala pa, no? O siguro, yan natin lang, murag 4 to 6 hours kung mubaktas ka. Isa nakasulay og 6 hours na baktas. Tapos ka magmasinadi ay, wala. So, gusto niyo i-try? Gusto niyo i-try na mag-prayer walk ka for 4 to 6 hours? No, mabaktas ka? Hingan anak. Pero kung sakay ka anak, magmotor ka anak, siguro mga 3 hours lang. Kung wala'y traffic. Hingan anak, kalayo ha? Ang destination nga ilahang gibalikan, no, sa ilahang pagkanya-kanya na, nagbulag-bulag sila, nag-depart sila matag-usa. After si Jesus, wala nagpakita sa ilaha. Hello? Hello? And of course, ato na mga panahon, o ato nga mga oras igsuon, kanang 80 miles, doon na sa ila. 3 years ko sila sa binaktasay sa ministry. Tama? Kaya ito mga young people with SPF pa na. No, yung magreklamo pa tayo, asang duula siya yung hospilahan, magbahatod yun kayo, magnuod ka pati ka ihatod. Nga itong una na mga panahon, grabe no, magulik sila, wala sila sakyanan, wala yun na nag-defense sa ila, wala yun sila mode of transportation itong una, amen? Wala yun sila specific na ronda, kung asa na shortcut ba, wala na, subayon gina nila, hangtod sa maabot sila kung asa ang ilang destiny. Naba mo diha? That was no short distance, hindi na ito siya sa sayon na, o simple lang para sa ilaha. And try to imagine, kung ikaw ang disciple ni Jesus, ibutang na to, ikaw o ang imong leader karon. Wala na imong leader. No? Gibiyahan ka sa imong leader.
Kaya na lang, gibiyaan ka sa mong pastor. Gibiyaan ka nga buhi pamampod. Pero like nang gibiyaan ka nga, wala ka anticipation. Mubalik ba o di? Hello? Wala kay hope nga, mabuhi ba niya akong leader o dili? Imagine, kisa din na kanila, kisa may namatyan na. Yun lang kanil mga young people. Ang gibulagan na. Natika ko. Kita na ko yung post. Tama ba, no? Di ba sakit ka? You imagine ang iyang mga disciples that time, wala na nakita si Jesus. Wala na nakita nga unsa man to. Siguro sige sila guna-guna. Nag-make sense ba ang atong mga na-learn kay Jesus? Katubang pagpangandam niya, karon na ba ang panahon na i-apply na nato siya? Hello? And after that nga nag-hang sila together with Jesus, nag-bond sila together with Jesus. Karon nga wala na nakita si Jesus physically. All of his disciples, no, actually aduna na sa mga pagbati nga nagkatibulaat na sila, no? Aduna na sila sa ilahang mga pagkabiyaanay na, babay-babay na. No, wala na sila kabulan because after the crucifixion of Jesus Christ, ang iyang mga disciples, wala pa itong nahitabo ha, wala pa itong sin nga gi-torture sila, gi-persecute sila, katong nag-share sila sa gospel. Remember sa chapter 20, verse 19-23, sa atong isubay nga devotional, niingon si Jesus sa iyang mga disciple, go to the upper room. Go to the upper room, kaya dito mahitabo nga ang promise ni Jesus nga iyahang ma-receive nila ang Holy Spirit. Naba mo diha. But before pagkit-ani nga time na na-receive ang Holy Spirit and nag-spread sila sa gospel because they are driven by the Holy Spirit, they are guided by the Holy Spirit. Wala pala na igsuon na ay mga panahon na yung gigayon na iyang mga disciple nagkatigulaan. Naba mo diha. And this is normal sa ato ang mga disciples. Amen? Magkatibula at manggamitag isa ka simana, 2 kabulan, 5 kabulan na mawala imong leader. Tama ba? O di juga ganahan makita imong leader. Or siguro para sa success wala na akong leader. Makapadayon na ka. Sa imong gusto mabuhaton. Hindi na siguro yung inana, no? Pero just try to imagine ba, kung ibutang na po ang atong sapatos sa ilang disciples, grabe siguro ang ilahang pananampalataya. Siguro they need to increase their faith. Because after this, kabalo ang mga tao na ipinag-crucify kay Jesus na sila ang mga disciple ni Jesus. So na ay mga tendency na kaigsuunan na basig sila po, sama po ang buhaton sa ila kay they are believers kay Lord. O wala sa kanya turn back kay Jesus. So ibig sabihin, sa mga kasing-kasing sa iyong mga disciple, murag ani na ni bahay, murag ani na ni pray, no matter what the cost. Kung saan man tayo na, basta kita na po sunod, ilansan ta sa pot, pero sige lang, magpadayon ta. But I can see right there, the dealing of, na ay mga steerings ilang faith, na kailangan nila nga tibayan ang ilang mga pagsalig diya sa Ginoo. Kaya mauna ang itulog sa Ginoo sa ilaha. Naga mo diha. You know what? The group had disbanded. Nagkalahi-lahi sila. Tagaan pa ng brief na overview, some of his disciples gathered before pa sa upper room, before the invitation and even sa na-receive nila ang Holy Spirit. Si Peter actually, no, sa Jerusalem, possible na nakita natin sa Matthew 26 na nag-hide siya secretly. Why? Because he knew, kabalo siya, that he denied Jesus for 3 times. Amen? So imagine kung ikaw na sa life ni Peter, murag magkonsensya gyud ka. Tama ba ko? Kasi mga konsensya din eh. Si Peter na konsensya siya. So imagine secretly, he want to go somewhere. He want to go in the place na walay makita sa iyaha. Because he was so guilty sa iyahang pag-deny kay Jesus for 3 times. Na even si Jesus na-predict na to niya. Nakabalo na siya samtang nakikuban pa si Jesus sa iyang mga tinunan. How about si Andrew? Andrew may have been with Peter in Jerusalem as they were with his brothers. Kauban niya, John chapter 1, 35-42. Si Philip po, no, one of the 12, isa sa mga tinunan ni Jesus, no, narapot siya, dito na po siya nearby sa Jerusalem. Okay? Si Thomas was probably with the other disciple in Jerusalem or Galilee present at the Last Supper, John 13:23. Wala po ito ang iyang ipadayon ng buhat. Naba mo diha? So,
wala kay sila nag-ingon ba mag-usata. So napa sila sa ilahang mga silent season, sa ilang mga waiting season. Sa bagat ito mga giingon ni Jesus sa ato. Kasi nagturo sa inyo ha. Now when the time, if your leader will leave or if your leader will go out somewhere, dira yun ang mga butang o ang mga panahon na ma-apply yun nimo kung unsa ang mga training sa imo. Kung sa imo turuan. Amen? Dira pa din mo ma-realize pag wala na ang imong ginikanan, pag wala na imong hinigugma, pag nilakaw na, libakasyon na, hindi gina itong giingon, gina tama, gina di man, gina landing, malider. Mabati, pagkakaingon ka na ron. Pero pag mabiyaan na ka, mag-inana ka, kaya maglisod man ka. Tama ba? Pag mula ka na ang imong hinigugma, di pa ka makarealize na, mingawan po dahil ko niya. Hiningaw ba yun to, Ama ba? O siguro makarealize na nga, wala, wala magpakaon na ako. Wala lagi mo nung sa mga galingon. Wala yung maatiban sa mga galingon. Di ba na kayo ma-realize? Right? Tama ba? How about his disciples this time? Amen? You know what? They had abandoned their leader and fled fearing persecution and punishment for their association with him. Sa Matthew 26, one of the 4 Gospels sa Bible, nakita nato na ang iyang mga disciple ni Jesus persecute sila because they are followers of Jesus. Amen? But before pa ana igsuunan, gi-prepare siya ni Jesus and even kanin sa season of waiting, mubalik ba si Jesus or dili, it is a sense of naabrihan sa ilaha na kailangan nga mag-hope sila for the future. Kailangan nga aduna sila'y paglaom sa unahan. Amen? Amen ba? Lauman. And the reason about strengthening Jesus ang faith nila, because unsa dahil ang works of faith nato mga kapigsuunan. Unsa man? Faith is what? Believing to the things that unseen. Mutuo ka, uhan nimo siya, biska wala pa nimo nakaplagan siya. So ang faith igsuon dili na nakita na nako ang kwarta, mauning pagtuo dili na mao. Amen. Amen. Timing gid kayo nga naa kadili kay nang nagsbus kag kwarta. Maybe ang uban po, kaya nang problema na po sa kwarta. Laba mo diha. Dili na mo ang faith. Dili na mo na mo pray ka kay Lord na paghuman na nadayon mo na niyo ang faith. You know, ang faith makigsunan, wala pa ni mo nakitaan. Wala pa ni mo nagulitan. Wala pa ni mo nahawiran. Imo pa lang na doon that faith comes from hearing the word of God. Naminaw pa lang ka sa pulong sa Ginoo na just like karon, pero gitukuhan na nimo nga mahitabo siya sa imo. That's why we respond, Amen. Amen? Nituo ta kay Lord. Nituo ta sa iyang word. We believe in His word and we believe because of His word. Amen ba? So this time makaigsuunan at walay believe ang pagkawala sa dutay na panahon, sa gamay lang ang panahon ni Jesus para makita kung unsa ang natunan sa iyang mga disciple. Even ang sense of their identity diya sa Ginoo, ang ilang word as a disciple diya kay Jesus. Amen? And the appearance happens at the crack of the dawn. Sa maning dawn, sa kaadlawon. Jesus stand on the beach. Ibasa na ito ganina. Sa Bible, nakasubay mo wala? Jesus stand on the beach. Sa dagat. But the disciples don't recognize Him. What's na kaila? Amen? And they are about 100 yards away. So, pila man yung sunay kalayo ng 100 yards. Equivalent na siya sa 300 feet. So, layo kayo, no? Layo doon. Nalumos na ka sa 300 feet. Nalumos lang ka sa 4 feet. Tapos, kaya imong height kay 5 feet. 5 footer ka. Nalumos ka sa 4 feet. Wala ka relate ang rin na sound. No? So, layo kaayo, di ba? 300 feet. So, imagine, isa ka gamay. Ayo ato, usa kay hula-hula nila ato. Amigas? Kalilikot? Layo kaya kayo. Tama ba? Grabe po, dili ang puta Ginoo nga si Jesus. Tiki, layo madilit ganita far-sighted. Tama? Doon na ganit yung lyrics, hindi pa ka pitok-pitok. Saan mo? Tama ba? Reklamo ganit, kita sa line-up, no? Pagod na yung lyrics. Kaya balik-balik yung line-up, magpasalamat. Hindi pa taka memorize. Seryoso tayo ang pag-uutang magkasiwanan.
No? Nagsubay na sila sa Bible. Padulong lagi ka diha. Maabot pa sa climax. Sulat lang. Ato sa kong kuhan ko. Ato sa kong i-enjoy. Enjoy the ride muna. Explain ako na isa-isa ko. Okay? So Jesus stand at 300 feet, no? Or let's say 91.44 meters. Tapos palayo ka. Okay? And then, ang iyang mga disciples, si Peter, wala na recognize kinsa man eh. No? And familiar ta ani nga scene. Diligsala ha. Familiar ta ani nga eksena. Di ba nakita mo naman po ni? Sa previous na mga chapter? Right? And then the interaction between them begins. One of the most, rin na magsugod ang pinakalindot, beautiful interaction sa scripture. Kung makita nato nga kaning beautiful interaction na ay really beautiful conversation nga nagpakita sa ato nga na ay absolute grace of God. Nagpakita og hingpit nga grasya sa Dios. Say amen. Amen. Kung sama sa kagasagaran nga kaso sa book sa John, sa account sa John in the Gospel, every word, no, matag segundo, matag pulong really matters. Okay? Ang matag pulong hinungdanon kaayo ug busa. Gusto nato nga ipadayon ang pagkahibalo nato kung giunsa ni Jesus pag-end sa chapter 24 ang iyang conversation nga nag-lead sa hingpit nga grasya sa Dios. Unsa kayo nahitabo kung tantabaga unsa kaya? Gibasa na nimo. No? Jesus begin with the conversation verse 5. Come on, let's go to verse 5. Unsa giingon ni Jesus? Verse 5. Gusto na tong storya. Ready? Begin. Unsa ni nga translation imong gigamit? ESV? NIV. NIV mong gigamit diha, that's good. Friends ang ibutang diha. Friends. But sa actually sa tama nga sa uban nga kasi uban dinhi ang version ang gigamit kay my child. My child. Child. Children. Children. Taas ka mo. Sige. Masing natin kay fetus. Taas children. Yun. 1, 2, 3, 4, 5. Children. Okay? Ang mga anak. Mga anak. Sa Bisaya pa. Wala ka mo isda, di ba? Hindi ako yung pangakala ni Jesus, no? The word Jesus uses address here is not just friend sa NLT or NIV bala. Sa original translation, ana, is the word paideia. Okay? Ibig sabihin, child, anak, upbringing sa usang ka, anak. Feed me, anak. Okay? So, dili na siya friend because the original translation is paideia, children. So, what a beautiful, intimate na gi-address ni Jesus sa iyang mga disciple, mga anak. So, yung mga anak, di ba namin kayo tawagon sa ginikanan o na? Kaysa dong. Hello? Di ba? Di ba sometimes pag maglagot ng imong ginikanan, lagot ganyan marjol ba? Lagot is mimi ba? Anaon dyan ka, no? Lagot kuning lailani ba? Laagan. Anak ba? Lagot gini si Blessy ba? Guwapa. Ano na lang. No, para makaya siya. Tama ba? Maglagot. Pag-inan siya yung kurang kinaglagot. Di mo rin, hindi maayaw na giling. Pero pag, saan? Kung nahunaan mo, dagan na yung anak nanogo na pudling. Tama ba? Pero ka ng word na pagtawag mo kat anak, very sweet na kayo na, intimate kayo na. Kaya wala ka gitawag, gusto lang na, i-acknowledge ang una ni mong identity, anak kaniya, mo na masubok, yun ka. Dili kay, nanogo na pudling, himo kang katabang, dili. Kundi gitawag kat na, kay, saligan ka. Hello? Kalugoy sa mga uban lang yung people nga di ka relate mo inatawag og anak. Mil. Kaunta Mil. Di ba na? Mil. Di Mil. Magsatian na sa unang-una. Yan yung storya. Pastor. No? Wala po kutiin. Imagine ha, si Jesus. Mga anak. Children. You have no fish. Do you? Wala ka may isda, di ba? So that word paideia, children, is really an intimate na i-address ni Lord, ni Jesus, sa iyang mga disciple. Wala niya gingon na, men, bro, yo. Wala niya gingon, friends.
Dili lang friends, the original translation, paideia. Wala na po siya ka, brothers in Christ, brothers in me. Siya man si Christ. Joke ko, ha? No? Wala siya anak. But he calls them, what? He calls them children. Why? Nga no tawagon ng anak, pagtawagon gani kat anak igsuon, gi-acknowledge sa isa ka guidance or sa isa ka parent ang pagiging weak o vulnerable sa feeling sa isa ka bata. Ano ba? Wala pa kasagot. Wala kasagot ako pala. No? Gi-acknowledge ang kapusa ka. Sabihin ni Bisaya, no? Salamat tayo. Tuon ka English ko. Nakawag ta. Kung siya maning vulnerable, huyang. Gi-acknowledge ni Jesus ang pagkahuyang sa ilang gibati. Ang mga bata, mahadlok. Tama ba? So, umingon siya, siguro gidasig niya nga, mahadlok man mo. Mani. Tama. Ba't iyang yan nga? Children? Wala gi-introduce siya ito, galingon nga, ako ni. Hello? It means na igsuunan, he knows how weak and vulnerable ang iyong mga disciple. Nagkatibulaag sila, problema sila, naatok sila. Kasi nito sa inyo na si Jesus maka-feel yun sa atong debate. Amen? Layo pala si Jesus 300 feet, kabalo na yun siya. Kung sino ang na ni Jesus na malipay din sila? Manalong din sila? Hello? Dili, kabalo siya nga, naasya, kabalo siya sa debate sa iyang mga disciple. Amen? Kabalo galing siya, nagigutom iyang mga disciple. Kabalo po siya nga iyang mga disciple was weak and vulnerable. Are you there? Nasakit siya unsa kasakit ang iyang pagbiya. And he knows it, kung unsa niya hitabo sa mga disciples, sa iyang pagbiya, sa yutay na, sa gamay na nga panahon, nahibalaan niya kung unsa ang iyang gikinahanglan. Amen? Amen. And so he calls them his, what? Children. Mga anak. So kanina indication na makaisuunan, lalong ni. Pag mayroon galing anak, lalong ni siya na indication sa love and sense of protection. I don't know sa mga parents din niya, but it's good na nakabalo ka karoon ka buntag na when you call your children, children, my beloved, children, anak, na anay lalong sa sense of love and protection. Amen? O kanina yung mga anak na palaaway kaayo sa eskwelahan, na biskan sila ang nanumbag, yung pagtawagon ka sa parent, sa guidance counselor, tama ba ko? Yung pag umalingon siya nga, kaya yung anak nanumbag, mayroon siya ka, nanumbag bang ka? Yung pag gamay tulog-tulog sa mga anak, mudapig ihapon ka sa mga anak, amen ba? Mudapig ihapon ka, ay wala akong anak, wala ganit ko kasagpak sa akong anak. Pero lagi nga, parang na kayo pulong. Huwag ko kaingon sa akong anak, nga nang ikaw kinsaman ka. Wala ko ng mga prinsipyo ba? Tama? Basta wala kadungog, basta wala kadungog ang silingan. Pero sa balay, daghan na kadungog ay ko, no? Di ko pakankon pag itaas ng grado. Hello? But you know what? When you call your children as children, beloved, mo nang sense na nagugma ka sa ila o naakay protection over sa ilaha. Makarelate ang mga parents nga na niya. Halibin ang mga leader nga na niya. Amen ba? Pagbati na, you want to protect them, panilipudan mo sila. So Jesus right here is restoring them. Amen? Ipagsiuli ni Jesus ang iyang mga disciple na nagkatibulaan, nagkalaylay, nagkadiahay, pero nawala sa pagtuo na nasa Ginoo. Hello? And then Jesus tells them, okay? Kung sa gingon ni Jesus, my child, anak, kung sa gingon niya niya, gingon ni Jesus niya, itaktak. Hindi mo tabag itaktak. Kung nagkakalang itaktak, pukot ni Muron. Itaktak ang imong mga pukot. Sa pikas na daplin, Bisaya na dyan nato nino, hawad-hawad na bulit ang translate ko na ati. Sa pikas na daplin sa sakyanan, o dito mangisda sila. Jesus loves fishing. Ganahan din si Lord mangisda. Tama ba? Muli ng journey ni Peter, before din itabo ang chapter 21, nangisda po sila. When Jesus was doubt, no? Na-doubt siya, nalibog sila, pila na ko kagabi isip pangisda, pero
nidukol ka. Ito man ito nag-encounter niya si Jesus. Tama ba? Pero kagiingon man nimo, idibuhat to. Ibuhat nila. Yung sila hitabo, miracle happen. Amen? Isda, halos nilagay nila makaya. Na naghan kayong isda, halos nila maunlod na ang boat. Right? Nanawag na sila silang mga parinte, silang mga igsuon, magpatabang kay ang isda astang nagana, di makaya. Amen? Kung maubyak yun to ang first encounter ni Peter kay Jesus, na when he besides siya kay Jesus, I will follow you. No? O ba nito sa imo? Ibalik niyo na scene na eksena ni Jesus sa panghitabo nga mangisda sila. Naba mo diha? So it was the very first time na na-encounter nila si Jesus dito sa boat. And this happened right now, the last time nagibalikan si ni Jesus sa inani gihapon na pag-encounter. So na ay significant ani. Tama ba ko? Or na ay, saan ba nang significant? Na ay kay bulungan ani. Na ay pagkahimahinong danon ani. Tama ba ko? So kung wala man sa lahit man eksena, anong diri man sud, no? So gibalik ni Jesus ang ilang experience together. That's the kind of relationship na sila kay Lord. Amen? Ubalik gihapon ta sa relasyon diha sa Ginoo. Amen. So Jesus is showing them how much He loves them. Ipakita ni Jesus kung yun sa sila paghigugma, gusto nila pasaylogon sila sa tanan nilang gibuhat, sa sayo, sa paglansang nila kay cross, kay Jesus sa cross, sa pagpasaylo, even kay Peter, sa pag-deny niya kay Jesus. Amen? Because kanina story nag-remind sa atua sa earlier encounter na gi-record sa Luke chapter 5. Sa Luke chapter 5, si Jesus nag-stand on the shore and sama sa ingon si Jesus, push the boat further sa layo pa and then catch fish para makakuha o daghan na mga isda. Amen. And they caught so many fish. Sa Luke 5, nakita natin na. So right now, I want you to know and be reminded, kasi naitabo sa chapter 21, it is the calling of His disciple to follow Jesus. Still. Itawag gihapon ni Jesus ang iyang mga disciple sa pagsunod gihapon diha kanina. Hello? Laba mo diha? Ang pastors o ang leaders, pag ikapoy na sila o instruct sa imo nga mo follow kay Jesus, wala sila kasagot sa character ni Jesus. Right? I didn't say you wanna push somebody. I didn't say nga pukso nimo. Pero kailangan yun na sa atong mga words o kasing-kasing gutultol yapon pag ato silang itudlo diha kang Jesus. Kung wala kini agree. Kasi yung ginatudlo sa ako kay Jesus. Say with me, Jesus. Right? Amen ba? So kailangan ang masabda natin ng mga disciple na kailangan na ang pagsunod sa isa katinunan, dili ka na ito kung dili kay Jesus. Amen? In short, if they will not follow us, because, number one, dili na para sa ato, they cannot follow the Lord. Kaya kung ginisunod ta kay Jesus, makafollow ta kung asa tayo ginalid ka. Amen? Naba mo diha? Amen? So this is the calling of His disciple na musunod kay Jesus. Musunod diha kaniya. So here, Jesus meeting His disciple, ipakita niya yung kaugalingon sa mga disciple, o ipakita po niya na tinuod to ang hitabo. Tama ba? So after they ran away, after na nagkabulag-bulag sila, nibalik sila silang hometown sa Jerusalem, no? Gusto masabta ni Jesus kanila, si Jesus gusto niya i-restore balik ang relationship nila na nadia kang Jesus. Abang mo diha. So here si Jesus, no, nagbuhat siya mga butang na nagpailag kanila ngadto kaniya sa sinugdanan. Gibalik niya sa sinugdanan kung sa hitabo nila sa sinugdanan. Kung kasagot mo sa kung ipasagot, kung paspas na kayo. Ang last na encounter sa 21, dito sa boat manangisda.
Kaya ang first na na-encounter na si Jesus, ditupod sa bangka na sila di inanista. Anak, karon na nag-amen. Tinuod ba no? Amen? So, ipakita ni Jesus, kinsa tatong una, unsa tatong una, o unsa gihapon ta karon o hangtod sa umaabot. Ang tinuod na disciples, dili lang karon. Ang tinuod na na faith sa Ginoo, ang tinuod na anak sa Ginoo, dili lang karon. Amen? Muna sometimes, kailangan masabtan na ito, we need to go back to the cross. Mubalik yun ta kung giunsa ta niya paglukat. Mubalik yun ta kung giunsa ta niya pag-encounter. Asa ito nga dapit sa imong silingan, sa imong balay, sa imong church, sa radyo. Dito ka nakadawag sa gospel. When you believe, katong giimo siyang gituuhan sa imong kinabuhi, ay nakabalo ka na naaka relationship sa Ginoo. No matter what happens sa imong kinabuhi karon, o sa mga dealing sa imong kinabuhi karon, unsa ka at imong ginaagian karon, unsa kalala ang sala na imong nabuhat karon, balik sa cross. Amen? Lahi literal ni sa mga Katolik sa uban ba kay balik sa lansang sa cross. Pero dili ni balik sa simbolo nga magpadansang ta sa cross. Hello? Pero balik ta sa revelation o sa mensahe na gipakamatyan na ta sa Ginoo once and for all. And we are bought with a price. So imong kinabuhi karon dili ka moingon na ako ani way buot ani. Naba mo diha? Dili ka moingon nga motugtog ra mo diri pag magawas kay wala nga buot na ko. Dili mo na igsuon. Ang leader ayaw ko i-correct, ayaw ko pugsa nga matugkam kay di ko ganahan. No, ayaw ko pugsa na dili ka makaingon anak because nabalo ka nga anak ka sa Ginoo. Normal igsuon nga ipabilin kag tudlo kung asa ka padung. Amen. Kaya kung anak ka sa Ginoo, dili gyud mawala ang direction ni Lord sa imo kung asa ka padulong, kung asa ka nagsugod. Kisa ni mga kapakyasan sa anak ko, kisa ni mga balitian, ako ginabatik-batik pa ko karon pero nagbatik yan ko good morning. Balik sa cross, ilang dapat balik sa cross. Balik sa mensahe kung kinsa ka karon diya sa Ginoo. Muna importante iso ay mga identity diya sa Ginoo. Kinsa ka diya ka Lord. Di man ipili ka leader, dili ka pastor, kinsa jud ka una sa Ginoo. Anak ka sa Ginoo. Amen. Usa ka nagkanta diriya, usa ka nagwali niya, anak ka sa Ginoo. Amen. So sabi ni Jesus dito, do you love me? So kung atong ikuana, will you sacrifice for me? Are you there? Sakripisyo ba ka na ko? Do you love me? And literal na kay si Peter, of course, same with us. Sabi din ni Peter, sama sa atong tubag, di mo siya katapat kanina, I love you. Di ba? Yun yung sinabi ni Peter kay Jesus, I love you. I love you, Lord. Sabi sa verse 16, di ba? Simon, son of John. So, yung commitment. Ano yung full name? Commitment. May vow na dapat i-contract, i-butang. So, sabi dito, again, Simon. Ano na po siya? Again, Simon. Aren't you the one na mag-gugma ba ka sa ako? Kung sa ni Simon sa iya, ha? Yes, I love you. Ano yung love kay Peter dito? Is the love of phileo love. Brotherly love. Kasi, ang tatlong question ni Jesus, hindi kasi parang sirang plaka, paulit-ulit. Pero si Jesus wala binibalik-balik kay wala siya kasabot. Kasi Peter, wala siya katungkad sa gusto ipaabot ni Jesus sa iya. And He wants to renew that kind of commitment sa iya. Gusto niya i-search kung asa yun, kung unsa kalalong ang depth sa love ni Peter. Nga nasa yung kasing-kasing pag maingon siya nga, Lord, I will follow you. Amen? Ikapila ni pangutana, ikatulo. Naba mo diha. So pag pangutana si Jesus una, na do you love me? Ang pasabot, ang pasabot, murag ingon ani makaigsuunan ba? Na after all the years, after all the denial, after all that you leave me, no? Higugmaon ba ko nimo? Higugma ba ka? Musulod ba ka sa ako, Ingon si Jesus, yeah. Alam si Peter, yes. Brotherly love. Hello?
Ikaduhang pangutana, do you love me? Tubag na po si Peter, yes, I love you. Murag ingon na po si Jesus saya, dili ba ikaw nagsaad kanunay? No, nga magpakamatay ka sa ako, mas palo ka sa ako, nag-ingon ka nga, magugma ka sa ako, imo kong ubanan. Murag ka na, yung mga pangutana ba sa ikaduha nga pangutana, nga do you love me? Because ang ikatulong nga pangutana, asa nagland ang question? Feed my love. From Phileo, gusto ni Lord nga na ay agape love sa pag-feed sa iyang love. Wala mo kasagot sa kong ginapasabot. Tama? From Phileo love to agape love, just to feed His love. Amen? Parang ganito yung commitment lang. Hindi mo magagawa yan kung Phileo love lang. If you love me, if you love me, Peter, the world will hate you. Right? The world will persecute you. The Lord also will deny you the same as what you do. Naba mo diha? Ingon ganit si Jesus, ganit si mga disciple, dili sila ganahan sa inyo. They will hate you, they will accuse you, they will threat you. Right? So if you say, I love you, dili iyon anak kadali. Ang commitment na moingon lang ka, sige, sunod ko sa imo ha. Gibalik ta ni Jesus karon nga morning, nga daghan kay followers nga niingon anak kay Jesus, nga musunod ko sa imo ha. Tama? Pero nga nung wala man isunod, kinaay mga putang nga dili ma-surrender diha sa Ginoo. Dagan sila, balik siya, ama dayno, dagan-dagan maday kong yuta biya. Sa sunod na lang. Tama ba ko? But this time, a kind of commitment that you will really follow me. You will really follow my word. You will really follow my steps. Ano yung pinakita ko at ano yung ipapagawa ko, gagawin mo yan lahat. Now, do you love me? Sabi ni Peter, yes, I love you. Brotherly love. Pero gusto ni Jesus nyo, agape love. Kasi po, sinong naniniwala na sa pagsiserve natin kay Lord, sa pagpa-follow natin kay Lord, kailangan talaga may maiiwanan. Hello? Kailangan talaga may malilimutan. Kailangan talaga may commitment tayo sa Kanya. Kailangan talaga lahat sa atin sa Kanya na. Amen. It takes sacrifice. Sabi mo sa tabi mo, sacrifice. Gusto ni i-restore ni Jesus for the third time and asking Simon, the son of John, what kind of love is this? A kind of love that will forgive. O pasaylo? A kind of love na mutabang, that will give, a kind of love that will share. Hello? A kind of love that will spread the gospel. A kind of love that will love one another. Mauna ang sugo sa Ginoo. O kung tinuod ta nga follower, let's do it in agape love. Dapat tayo na-learn karon nga gunta. Aduna ba tayo gugma na sama sa Dios karon nga gunta. Amen? Kanang gugma nga dili lang iligsuunan. Kanang gugma nga giingon sa verse, sa chapter, sa Matthew. Now, in Colossians, chapter 2, verse 14. Ano yung sinabi? Gipasaylo na kita sa tanang kasalanan, nga giwagtang sa sumbong na atong legal nga utang, nga mibarog batok kanato ug nagkondenar kanato. Gikuha kini pinaagi sa paglansang sa krus. Sa paglansang sa cross na giingon sa 1 John 3:16. Hindi lang po John 3:16, but yung sinabi din sa 1 John 3:16, dapat ma-memorize din po natin ito. Ito yung agape love. Hello? Ano yung sabi? Memorize na ito ni mga leader sa tanan na natin ni karon 1 John 3:16. Memorize na ito sa John 3:16. But this is an agape love sa 1 John 3:16. Pinaagi ni iri na hibaluan na to ang gugma na receive na to ni nga love sa Ginoo. Amen? Ang iyang gihatag sa iyang kinabuhi alang kanato og kinahanglan, igahatag nato ang atong kinabuhi alang sa atong mga igsuon.
Amen. Palakpakan na si Lord. Ihatag. Ang pinakasakit, ani, ang pinaka sa English version, we ought to lay down our lives. In short, kanang lay down na hanggang tayong magpakamatay for the sake of one another. Yung pakamatay, mga dili ka pat yun, dili ka putdan ng ulo. Pero when I mean to say na ang mong kinabuhi po niya, ang yan kinabuhi po nimo, this is showing loving in one another. Amen ba? Kabalo ko mo, kulang na to. Amen? Muuna ang gusto sa Ginoo. Kasi sa atin ni Jesus, okay, feed my lamb. Ano lang kasimple? Okay, feed my lamb. In feeding His sheep, it must be intentional. Dili lang brotherly, but sacrificially. Sabi mo sa katabi mo, sacrificially. So, wag tayong magdamot, mga kapatid, kasi si Jesus hindi nagdadamot. Amen? He gave everything. Kisa gitagaan ka ron, mo galing makahatag ka, nagitagaan ka. Kinsa gipasaylo karon. O di magpasaylo ka, nagitagaan naman po ka. Nganong maabot ng isa tong time no, di good ko ani. Apoy na ko ani, di na ko ni pasayloon. Yes, you could forgive that. Amen. Because mo ni atong na-receive kay Lord. Amen ba? Amen ba? So it's sacrificially. So if we lay down our life to the Lord, we lay down our life to our brothers and sisters in Christ. Amen? Amen? Kaya kung ato ganang isumpay sa 1 John 3:16, pag yung phileo nga love, yung usapan, ang pag-uusapan natin, na wrong grammar na. Amen? Tama ba? Brother, ana ragid ang message niya. Kay brother man itong love, brotherly laman. Brotherly, love brotherly. No? Matalingon din yan is agape love, it's sacrificial. Ihatag imong kinabuhi sa katapat mo. Hindi lang sa pamilya mo, kundi sa matag usa. Ang anak ba ka, diya sa Ginoo. O pinsan ni ingon, gusto ko sama anak na gugma sa Ginoo. Palakpakan ko si Lord. Church, the Lord wants restoration. Same with the disciples. Love one another. Take care one another. Forgive one another. Amen. Have compassion to one another. Amen. Show kindness to one another. Share hospitality with one another. Atong bisayaw na niya para magdulot na niya siya. Pag-amping sa matag usa. Pagpasaylo sa matag usa. Pagbaton o kaloy sa matag usa. Ipakita ang pagkamayalabihon sa matag usa o pailog sa matag usa. Ipaambit ang pagkamahigugmaon sa matag usa. Diha kang Jesus ka nato nga nagiusa. After all our sin and betrayal this time, before we close this, after all our denying Him, sa atong thoughts, sa atong words, sa atong actions sa Ginoo, just like what Peter did, human sa tanan nga atong sala nga gibuhat diya sa iyaha. After all sa atong pagkatalaw, sa atong pagtuo diya sa iyaha, human sa tanan nga walay pagtagad nato isip nga disipulo ni Jesus, human sa tanan nga si Jesus nagtakbo sa atong gikinahanglan, nagpakaon sa ato, nagbisti ka nato, nag-ayo sa tanang balatian nato, gihatag ang tanang milagro para sa ato, para motuo ta diya sa iyaha. After all sa gibuhat sa Ginoo sa ato, we need to respond this morning na we're gonna love the Lord sacrificially in all things. In all things. Sa lahat ng bagay, sa buong buhay, ibibigay mo ang lahat sa Panginoon. This is the last sermon of John 21, and I hope that this is the beginning na imong kasing-kasing karon tudluan sa Ginoo nga mohigugma sama sa iya. Amen. A lot of disciples will always said this to me. Ingon siya ni mo na, Pops, so yan na palagi ka, ingon naman ka nga, dili na. Gala naman ka, makaingon bitaw kung ano man na. Because ni ana ang atong pag-understand, kaya mo na atong na-receive sa Ginoo. Amen? Now this morning, let's all stand in our feet. Are you blessed? Amen. Jesus is restoring our relationship this morning. Colossians 2:14 says,
He forgave all of our sins, having canceled, charged our legal indebtedness, and stood against us and condemned us. Amen? Kinsa man ang si condemn sa Ginoo? Feeling condemned is the person that will go. But if we are filled and filled with the love of God, all we have to do, we should come. We should come to Him. Kaya ang tanang condemnation, di kuha sa Ginoo sa ito pinaagi sa paglansang sa cross. So yung gagawin natin ngayon, let's go back to the cross again. Sabi nga sa Colossians 2:14, everything was done so you would come. So you would come. Ginawa na lahat ng Panginoon sa buhay natin. Ang ato ang gusto nga restoration na sa iyaha, ang atong kailangan ng bibuhatin igsuon, muduol lang ta sa iyaha. Amen? Amen? Wala yung mawala sa iyaha igsuon pag muduol ka sa Ginoo. Ang mawala lang actually is mga butang na dili para sa Ginoo. Pero sa pagduol mo sa Ginoo, makareceive kit ka o kanang gugma nga para sa iyaha. O gugma na sing sa iyaha. I know and I bet most of us here, we have brotherly love. Okay, gugma man ta? Gugma ka sa mong leader, gugma ka sa mong sister, kay sister man mo, wag mo choice kay life group man mo. Mas ka magdumot ka sa iya, pero wag kay choice kay, sige na lang, kay for the Lord, dili ka ganahan si Lord, anak. Dili ganahan si Lord, anak, sige na lang para sa Ginoo, pero ang tinuod, dili na para sa Ginoo, kay ang gusto sa Ginoo, magigugma ay, magpinasaylo ay, magpinabangay. That kind of restoration. So if the Lord is the subject here, if si Jesus ang sentro sa atong conversation, and He is the Word right now, nanong dili man ta mo conform sa Word ni Lord. Amen? All we have to do right now is to draw near to the Lord. Duol. Amen? The Lord is the way, the truth, and the life. Ibig sabihin, wala ka ng ibang gagawin. Kasi lahat ng mga tao hindi gusto magpapaiwan sa mga bakak sa kinabuhi. Gusto nato na matuloy. Labat ay kasing-kasing anak karon ng buhay. Sabi ni Lord sa ato, i-commission ta sa Ginoo karon. The same with the fisherman, with same words. Follow me. Follow me. Sunod sa ako. Jesus restored him. He restored ni Jesus si Peter. It's the same restoration na ako ang makaputan diyan sa Ginoo. This morning, I believe, this is a new moment and a new beginning sa atong tanan. Na i-restore ka sa Ginoo. And always know that you are forgiven and you are not forgotten. Amen ba? Amen ba? Jesus has restored us. Why? Why? With such of grace, mercy, compassion, and loving kindness. So Jesus says again to each one of you, follow me. Sunod sa ako. Now this morning, as we sing this song, kung saan mo pagtapos ang chapter 21 karon. Kung saan mo pagtapos ang chapter 21 karon. Sa pagdasig sa Ginoo sa imuha, sa gusto nga i-reconcile sa Ginoo sa imong relationship karon ug balik na ma-restore ka diha sa Ginoo. Dili lang imong kainiton isuon, dili lang imong pagpangalaga kanang tinud-anay gyud nga pagpangalaga diha sa Ginoo. Amen. Ito sabi pa nga ng pastor sa buhay ko, kaya napagaling siya, ang lisod sa Kristohanon kanang kabalo na ka kung sa gibuhat sa iyo, pero wala nimo gikinabuhi kung unsa ang gihatag sa iyo. Anak pang isa ka pastor, mas piliun pa nako na mahimo kong unbeliever na wala kay ilaog Ginoo kaysa nakailaog Ginoo pero wala tinud-anay na pagsunod sa Ginoo. Mas tuyuon pa na ako nga wala ko kailaog Ginoo nga magkinabuhi ko sa malawa ayon sa mga dili maayo nga kinabuhi kay dili ko anak sa Ginoo kaysa magkinabuhi ko nga nakaila sa Ginoo pero walay relasyon at tinud-anay sa Ginoo. We need to turn back our lives straight this morning. Kailangan nga maghinulsol kita o walay lain nga makapatunaw sa mga kasing-kasing o sa pride na to, sa emotion o sa ego na to karon nga buntag. Ang grasya sa Ginoo o ang kaluoy sa Ginoo na in fact sa mga buntangan ikalimtan na to, ginumod na to siya na ang gihapon siya na musugat sa imuha, na ang gihapon siya na ipakita na tanan na para sa imuha. Ayaw ko tanawa yung suon, tanawa yung kasing-kasing karon.
Tanawan yung makasing-kasing kami, o karon nga adlaw, hinulsuli ang mga butang na dili diha sa iyahan. O karon na yun nga mubarog ka, musunod ka sa Ginoo. Ang mga followers sa Ginoo, pagbarog nila, wala silang paano na po yung family natin? Paano na po yung Paano na po yung mga apostles? Hindi niyan ginawa ng mga disciple. Unang act sa pagsunod nila, they just follow Him. Follow Him and you will see. Believe and you will see. If you have faith in the Lord this morning, you will see the eternal life. You will see the life that we have in the Lord Jesus. Would you follow the Lord today with all of your heart? And if you are that person, raise your hands to the Lord.